Naku po, matindi ho ito. Sara Sayad Lustay Duterte nakarating na ng impyerno. Ay talagang matindi ho ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Baka ho hindi kayo makapaniwala na itong si Sara Sayad Lustay ay nakarating na ng impyerno. Siya pa mismo ang nagkumpirma na siya ay nakarating na ng impyerno. Ay kaya ho pala ito'y nawawala. Umalis ho ng bansa nagpaalam at lilibutin daw niya maraming bansa. Subalit lumabas ho sa kanyang pagkumpirma ay nagpunta siya ng impyerno. At ang sabi nga niya, nilarawan niya kung anong klaseng impyerno ang kanyang pinuntahan. Baka ho kayo'y may kilala na albularyo. Hindi lang po basta albularyo. Yung espesyalista na albularyo na manggagamot para patingnan mo ito ang tunay na laman ng kaisipan. Dahil hindi na ho ito kaya ng doktor Kaibigan, naniniwala po ba kayo na karamihan sa mga didilis ay may sayad at saltik sa utak katulad ni Sara Sayad Lustay? Karapatan nyo po magbigay ng anumang reaction, public opinion diyan ho sa comment section. Ito na. Tingnan nyo po, kapanabi ko ito. Panoorin po natin si Sara Sayad Lustay dito. Dahil mismo siya na po ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa impyerno na kanyang pinuntahan. Matindi ho, di ba? Mga kaibigan, shoutout po sa lahat mga mahal kong taga-subaybay. Against the light ipapakita ko nga yung larawan. Against the light kahit saan ko ilagay. Pasensya na po dito sa aking kinaroroonan. Pag ganitong hapon ay against the light ho, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, ibabagi ko po sa inyo ang video. Video ng impyerno. Eto, nako. Go ahead. Kanina nga sa mga kapatid ko, sabi ko po, pero ako ay na-impyerno. Malamit na impyerno. I wish I could help about you. Dito mo. Thank you for coming and showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Pilipinas dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nagsabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng videos niyo, na tanggap niya rin ang mga prayers ninyo, and do not daw parang sacrifice your health, staying out in the cold. Sanay kami dito. Yan po mga kaibigan, si Sara Sayad Lustay. Uulitin ko po para sa lubos ng pong pangunawa. Pasensya na po kayo sa audio-video ni Sara Sayad Lustay. Medyo mahangin mahangin doon sa impyerno ay ito pong original video niya, audio. Medyo hindi masyadong maliwanag kasi may sayad nga yung nagsasalita. Ito po, sa isang pagkakataon, uulitin ko po, mga kaibigan, ang sabi ni Sara Sayad Lustay na malamig daw sa impyerno, mainit daw sa impyerno, at dun sa impyerno niyang napuntahan, yan po ang kanyang paliwanag. Ito po mga kaibigan, panoorin po natin ito. Nabanggit ko kanina sa mga kapatid ko, sabi ko po, pero ako ay na-impyerno. Malamig na impyerno. I wish I could help about you. Dito mo. Para mga buwang lang mga kaibigan, sabi nga kung naunawaan nyo po, malamig yung napuntahan niyang impyerno at mainit na impyerno.
At ayan po yung interview po sa kanya na parang mga buang lang ho, pati yung mga ito yung mga kasama niyang taga-suporta ho, nag-i-interview sa kanya. Mga kaibigan, siyempre, ito nag-i-interview, may Sayad din. Siyempre, karamihan mong taga-suporta niyan, ni Sara Sayad, Tulonggis at may Sayad. Hindi naman po lahat. Mayroon din pong, sabihin nating, minsan matino. Kasi hindi po natin sasabihin perfectong matino. Ang taga-suporta ni Sara Sayad Lustay, mga kaibigan, hindi ko na dapat ipaliwanag yan. Mga mahal kong taga-subaybayan. So yan po, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Buhat po diyan sa News 5. Kahit pasyalan nyo po, ang nakalagay po sa kanilang balita, BP Sara, nakarating na ng impyerno. At ibinahay ko rin po sa inyo na sabi nga doon sa pinuntahan na impyerno nitong si Sara Sayad Lustay ay malamig at mayroon ding mainit. Nako po, Diyos ko po, Ruby Santissima, Malabirhin, only in the Philippines ngayon lang po ako nakakita ng ganyang vice presidente na sa halip po ay magtrabaho at tumulong sa pagpapaunlad ng Republika ng Pilipinas ay kung ano-ano na lang pong pinagagawa sa sarili na wala pong kapakit-pakinabang. Nako, ang dapat lumalabas po dito sa mga interview niya. Ekonomiya ng Pilipinas, kung paano siya tumulong o ano man dapat itulong niya at ikagaganda ng takbo ng Pilipinas para makatulong siya sa bansang Pilipinas. Ay hindi pansinin niyo po, pag ini-interview ito, lalo na pag ang nag-interview itong mga taga-suporta niya na mga tulonggis, ang sasabihin po niya na magpapalabas ng fake news, laban sa gobyerno na ang gusto niyang palabasin. Siya ay nagtatrabaho at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nagtatrabaho. Ang kapal naman ng apog mo, Sara Sayad Lustay, manalaming ka nga. Anak ng katakot-takot Kung sa bagay, wag na po tayo magtaka. Sabi nga, kapag pumatol ka at lumabang ka sa may sayad, ay may sayad ka na din. Kaya wag na po natin patulan ito para hindi po rin po tayo maging membro ng kanilang sayad. Tayo po ay nagbibigay lamang ng mga public opinion dahil ito ay pinapasweldo ng taong bayan sa pamamagitan ng tax, subalit hindi po nagtatrabaho. Magaling pong magmarites, magaling pong mag-imbento ng anumang gawain na ika nga po'y makakakasira. Sariling imbento niya yun, politika, Diyos ko po, Rudy, buang, may sayad ka talaga. Abangan po natin ang impeachment, malapit na po ang paglilitis nito. Diyan po sa Senado, at abangan po natin ito. Kung tuluyan po ito ba ay uuwi ng Pilipinas o dyan na lamang po sa sinasabi niya na imperno. Talagang may sayad, imperno daw, imperno, anak ng katakot-takot. Ito po, isang like, isang share sa video na ito in reaction sa comment section. Salamat po.